Bago pa man nangyari ang trahedya, nabanggit na raw noon ni Mark Andre Marcos sa kanyang nobya ang plano nitong sumali sa isang fraternity. Pero mahigpit daw itong tinutulan ng kanyang girlfriend sa pangambang baka matulad siya kay Marvin Reglos, ang law student din ng San Beda na namatay din sa hazing. Live mula sa Ramos sa Tarlac, may report si John Consulta. John? Jessica, pilit nang nagpapakatatag ang pamilya Marcos sa gitna ng kanilang matinding pagdadalamhati. Pero kanina hindi nila napigilan maging emosyonal matapos makita ang ilang mga litrato nitong si Mark Andre habang nag-aagaw buhay pa sa ospital matapos dumaan sa marahas na proseso ng hazing. Tuluyang naging emosyonal ang mga kaanak ni Mark Andre nang makita ang mga litrato nito habang nasa ospital noong Lunes. Napakasakit daw sa kanila nang sinapit ni Andre na halatang nasaktan at naghirap daw bago mamatay. Hintay na kami dyan. Hinihintay na kami dyan. Pumayag ang pamilya Marcos na ipagamit sa GMA News ang mga litrato sa pagdinais nilang magkaroon ng tunay na hustisya para kay Andre at mawakasan ang kultura ng karahasan sa mga grupong kung tawagin pa naman ay kapatiran. Mas importante po yung mga susunod na mga araw na magkakasama-sama po tayo na i-pursue ang ating mga intentions na ma-stop ang hazing. Sa medical legal report na sinagawa sa katawan ni Andre, lumalabas na nagtamo ang binata ng hematoma sa iba't ibang parte ng katawan. Sumobra raw ang bugbog na sinapit ito, kaya nagresulta sa organ failure. The cause of death, extensive traumatic injuries of upper and lower extremities. Merong nakita mga reddish fluids sa kanyang mga stomach, meaning to say talagang nagkaroon ng more or less talagang internal injuries. Naging emotional naman ang paghaharap ng pamilya ni Andre at ang kanyang girlfriend na si Dang, di niya tunay na pangalan, sa unang pagkakataon. Aminado si Dang na noon pa man ay nabanggit na ni Andre ang planong pagpasok sa isang fraternity sa paniwalang makakatulong ito sa kanyang pangarap na maging abogado balang araw. Pero mahigpit daw na tumutol ang nobya sa plano ni Andre sa pangambang matulad siya kay Marvin Reglos. Ang sabi ko naman po sa kanya, pag sumama ka dyan, makikipag-break ako sa'yo. Hindi naman dahil na hindi kita gusto kasi ganun. Ayoko lang kasing matulad ka. Yung nangyari sa San Beda rin, yung taga Isabelang namatay. Linggo ng gabi, nang huli raw makatext si Dang si Andre na nagsabing may ginagawa lang silang isang proyekto kasamang ilang kamag-aral. Pero tuluyan din na raw nakapag-text Lunes ng umaga ang freshman law student. Kaya makikita ko siya, walang buhay, tapos nakahiga sa kabaon. Parang ang sakit-sakit po nun. Maaga pa lang ay umikot na ang ilang kaanak at kaibigan ni Mark Andre Marcos dito sa Ramos, Tarlac. Bit-bit ang mga tarpaulin na inimprenta ng ilang kaibigan. Nakalagay sa tarpaulin ang litrato ni Andre at ang mensahe ng mga nagmamahal kay Andre na paghingi ng hustisya sa pagkamatay ng binata. Mula sa poste, mga bahay, government office, simbahan, pati ilang pumapasadang tricycle, lahat nagpakabit ng tarpaulins ni Andre. Pagpapakita raw ito ng kanilang pagduluksa at pagkondena sa pagkamatay sa umano'y hazing ni Andre. Sana mabigyan ng hustisya ang kasong ito at yung mga taong gumawa na sa kanya mabigyan sana ng parusa upang wala na po sanang susunod na gagawin nilang biktimahin ng mga batang ito. Samantala, eksklusibong nakuha ng GMA News ang kopya ng text messages sa pagitan ng isang pinsan ni Andre at isang frat member. July 18 ang sabihan ng fratman na plano niyang i-recruit sa Lex Leonum Fraternity si Andre. Kalauray nalaman ng pinsan na sumali na si Andre at sa susunod na araw na ang initiation. July 29, ang araw ng initiation, nakiusap ang pinsan ni Andre na ingatan siya ng fratman. Nagbili naman ng fratman na huwag munang magsalita sa tita ni Andre dahil hindi pa raw ito nagpapaalam. Kinagabihan, ipinaalam ng pinsan ni Andre na nag-aalala na ang pamilya ni Andre. Madaling araw na ng July 30 nang mag-reply ang fratman at sinabing tapos na ang initiation. Pero nung gabing yun, paulit-ulit nang humingi ng tawad ang fratman. Kanina, nag-alin ng misa ang mga taga San Beda alabang para kay Andre.
Simula Lunes ay hindi na raw pumapasok sa klase ang suspect na si Gian Angelo Veluz. Pinapatawag siya ngayon, maging ang iba pang di umano'y miyembro ng Lex Leonum Fraternity ng San Beda, Alabang para sa ginagawang investigasyon. So, sa mga oras na to, Jessica, medyo hindi talaga maganda ang panahon dito ngayon sa Ramos Tarlac. Pero hindi ito naging dahilan para hindi bumuhos pa rin itong mga tao na nagpapakita ng kanilang pakikiramay. Sa katunayan nga, Jessica, ay dumating kaninang mag-alas 7 ng gabi itong mga batchmates, mga classmate mismo nitong si Mark Andre para ipakita ang kanilang pakikiramay. At nagkaroon din ng pagpasa ng isang resolusyon dito sa Tarlac kung saan ang buong lalawigan ay nagkakaisang ikinokondina itong nangyaring marahas na pagkamatay ni Mark Andre. Jessica. John Consulta, ano ang alam natin tungkol dito sa Lex Leonum? Para ngayon lang natin ito narinig, no? I suppose Latin words din ito. Latin ba o Greek? Yes, Jessica. Ito'y parang Latin in nature pero sa totoo lang ay ilan to sa mga napag-usapan ng pamilya na minabuti nila na wag na nga munang pag-usapan ng mas marami dahil nais nila na bumusad na nga investigasyon na hawakan ng pulisya dahil isa raw ito sa mga ibinilin sa kanila ng PNP, Jessica. Okay, pero may mga kilala bang personalidad itong fraternity na ito? Dahil I understand medyo underground daw ito. Dahil nga ang San Beda nagdeklara na ayaw nila ng fraternity. So, underground itong fraternity na ito. Totoo yun, Jessica. In fact, meron nga mga fraternities na talaga namang hindi nire-recognize ng San Beda. Pero isa ito sa mga masikreto talagang mga fraternities at sa katunayan wala ito sa listahan ng mga fraternities na nire-recognize ng ilang mga organizations sa labas at sa loob ng San Beda. Kaya talagang sa ngayon ay natutuwa ang pamilya Marcos dahil sa patuloy na pagdating ng mga ebidensya na maaari daw makatulong para ma-solve itong nangyaring pagpatay kay Andre. Jessica. Okay, pero John, ano ang balak gawin ng pamilya dun sa palitan ng text message? Medyo revealing yun, kasi obviously ang ka-text nung pinsan ni Andre, fratman. Totoo yun din, Jessica, talagang napakalaking piece of evidence itong nakuhang palitan ng text message at hindi mapapasubalian yung veracity noong pagpasok nga ng mga mensahe na kung saan makikita nga pag pinagtagni-tagni lahat ng mga kwento kung saan huling nakatext nga nitong si Andre, yung kanyang girlfriend, ay tutugma doon sa oras kung saan sinasabi nga na parang may hindi na nga maganda nangyari doon sa base na rin doon sa text ng fratman doon sa pinsan nitong si Andre. At masasabi nga nila na sana lahat ng ito ay maaari mapagsama-sama para nga mas maging matibay ang paghahanap ng hustisya para kay Andre. Jessica. Okay, maraming salamat, John Consulta.